Mga kababayan, hello! Pag-usapan natin siya. Ipinakilala siya sa bansa bilang isang well-trained expert sa digital forensics. Nung sumalang na ang testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may isang tagpo na ating nakita. Itataas ng testigo ang kanyang kanang kamay. Hahawakan ang banal na Biblia at manunumpa sa harap ng Diyos at ng bayan na magsasabi ng buong katotohanan. Pero ang tanong ng milyon-milyong Pilipino kay NBI Senior Agent John Mark Calilong, mga kababayan, ang Biblia ba na hinawakan niya ay ginalang niya o ginawa lang niyang dekorasyon para pagtakpan ang isang bulok na script? Ipinagmamalaki kasi siya ni Atty. Ligutan bilang isang expert sa digital forensics. Well-trained, sabi pa, well-trained na may malawak na karanasan. Pero mga kababayan, tinanggal natin ang maskara ng kanilang expert. Hinalungkat natin ang tunay na resibo ng kanyang track record. At ano ang lumabas? Ang kanilang dakilang cyber expert daw ng prosecution. Naging audit supervisor at accountant pala bago pumasok sa NBI noong 2021. Oo, yes mga kababayan. Certified Public Accountant o CPA pala itong testigo nila. Sanay sa pag-audit ng resibo, sanay sa pagbibilang, at pag-compute ng pera. Kaya ang tanong natin, paano napunta ang isang auditor sa pagiging pangunahing forensic giant sa isang napakaselan at komplikadong kaso ng pambansang banta? No? Bakit accountant ang isinalang ng prosecution? Sino ba talaga ang niloloko nila? Mga kababayan, hinawakan niya ang banal na Biblia at nangakong magsasabi ng katotohanan. Pero tingnan natin ang Proverbs chapter 19 verse 9. It says there, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lie will perish. 2 linggo. 2 linggong online training lang ang baon niya para tawaging eksperto. At noong tinanong siya ng depensa kung may personal ba siyang kaalaman sa sinasabing banta, ang naging pag-amin niya sa ilalim ng panunumpa, ang sabi niya, mga babayan, wala akong direct o personal knowledge. Napanood niya lang pala ang video sa internet na pinanood din ng buong Pilipinas, mga babayan. Ang mag-download ng video mula sa social media at mag-print ng screenshot ay hindi forensics, mga kababayan. Trabaho yan ng ordinaryong netizen. Ang ipilit na magpanggap na isang expert witness para lang gipitin si Vice President Sara ay lantarang pambabastos sa talino ng mamamayan. No? At ito yung pinakamatindi na dapat malaman ng buong bayan. Ibinunyag mismo ng dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez na ang unang pambatong testigo ng prosecution ay naharap sa patong-patong na mabibigat na reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon sa record, mga kababayan, ang mga reklamong kinakaharap niya ay robbery, extortion o pangingikil, theft o pagnanakaw, falsification of documents, at perjury o krimen ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Edi wow! Now, balikan natin muli ang Biblia sa Proverbs chapter 11 verse 3, mga kababayan. Anong sabi doon? The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So, paano ka magiging mukha ng katotohanan kung ang sarili mong record ay may bahid ng reklamo ng pangingikil? Bagsak ang prosecution. Diba? Kumuha sila ng testigong may sariling legal na multo na tinatakasan para lang gamiting pambala sa kanyon sa inyong desperadong political demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya pala sa simula pa lang ng trial, mga kababayan, sinalubong na agad sila ng depensa ng katagang continuing objection. No proper ground, sabi ng depensa. Kaya nataranta yung prosecution, mga kababayan. Umabot sa mahigit 15 seconds ang dead air sa korte dahil hindi alam ang isasagot. At sa sobrang gulo ng takbo ng prosecution, mga kababayan, maging ang automatic transcribing software na computer ay nalilito at nakakabuhol-buhol ang transcript. May sumpa ang kasinungalingan kaya nagkakabuhol-buhol ang buong proseso ninyo. Kung hindi ninyo mabubuwag ang paninindigan at tiwala ng milyon-milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte, no? Gamit ang mga hilaw na testimonya at bulok na script ninyo. Let's see sa Lunes kung expert ba din ang pangalawang witness ng prosecution. And to anti-Dutertes, ipagdasal nyo lang na ma-impeach si VP Sara. Dahil kung hindi, good luck sa 2028.